Hello everyone! It's been a long time mula nung nag-upload tayo ng huling video dito sa channel natin, no? So, since wala naman tayong ginagawa ngayon, I've decided na sagutin yung tanong ni Kabayan nung nakaraan. She's asking how to secure a working visa daw to Russia. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Bago ang lahat, ang masasabi ko, before thinking to venture of being an OFW, kahit saang bansa sa Russia man, ibang mga bansa, you need to make sure na ready ka physically, mentally, emotionally to do that. No? Kasi napakahirap maging isang OFW. Napakahirap umalis sa ating comfort zone. Yeah. Hindi lang kasi ito aabot na 1 linggo, 1 buwan. Aabutin tayo dito ng 1 taon, 2 taon. Like me, inabot ako ng 10 years. At nasa abroad pa rin. Yan. Once sure ka na sa sarili mo na kaya ng katawan mo ang pagiging isang OFW, isipin mo ngayon ang Russia. Ang Russia kasi, it's one of the coldest country in the world. Gaya nung kung saan ako nanggaling, no? From Yakutsk, na umaabot sila doon ng negative 60 degrees. O, apakaginaw. It's like you're inside the freezer with times, let's say, times 10 ang coldness. O, diba? Napakaginaw. Umabot ba naman ng negative 60? Yeah. So, yun. You need to consider that, no? When it comes to securing working visa doon sa Russia, napakadali. Yan. Disclaimer, this information na share ko sa inyo is based on my personal experience. Personal experience ko lang to. Magkakaiba tayo ng mga procedures na sinundan. So, I'm going to share what I had experienced and this is it. So, first thing first, kailangan mong humanap doon ng employer. Kasi, di ba, sa Pilipinas, mahirap kang makapag-apply. Kunwari, mag-apply kasi pa A ng job sa Russia, mahirap yon. So, kailangan mong kumuha ng employer direct. Yun ang pinakamadali. So, it's either you have an agent or may kakilala ka doon. Mas maganda kung may kakilala ka doon. Kasi less gastos, di ba? Yun, kung may employer ka na, mag-i-issue siya sa'yo ng invitation from the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. Yan, pag may invitation ka na, pangalawang step na to kasi yung first step is to secure an employer, no? Once na-secure mo ng employer tsaka yung invitation, you're halfway there. Yeah. Kasi pag may invitation ka na, mag-i-issue na rin yan si employer ng employment contract. Pag may employment contract ka na, nakapag-sign ka na, at na-process na yan sa Russia, you're ready to go to the Russian Embassy in the Philippines. Yan. On your part, you need to secure the police clearance, NBI clearance, at kailangan mong magpa-HIV test. Pag meron ka nung mga yan na, ida-download mo na ngayon yung application form mula sa Russian Embassy para sa iyong working visa. Ida-download mo yun sa site nila. Pag na-download mo yun, i-fill out mo lang. Then, kailangan mo din palang magpa-picture, passport size with white background. Yun lang naman. And then, pag hawak mo na lahat yun, pwedeng-pwede ka nang pumunta ng Russian Embassy sa Manila. I-apply mo na yung iyong working visa. Lalabas naman yung visa mo agad like 10 to 20 days. Ganun lang, kabilis. So, way to go! I hope nakatulong ang video to para sa pag-secure mo ng iyong Russian working visa. Yan! Abangan nyo yung mga susunod na mga videos. I will try to give you more information about this. So, please tune in. Maraming salamat sa mga nanood and good luck! Maraming salamat! Bye!